Good morning sa inyo mga idol, no? So good morning and maraming salamat pala sa pagbisita dito sa aking YouTube channel, and sa mga hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe and click the notification bell para pag may mga upload tayo ng mga bagong video ay manonotify kayo. So wag na natin patagalin. So yun guys, for today's video ay isi-share ko sa inyo ano nga ba yung mga nagiging issue ni Kiwi Icon 110cc, lalo na kapag everyday use natin siya ginagamit, and kung paano yung preparation kapag nag-rides tayo sa malayo para hindi tayo masiraan, no? So yun, just keep on watching. So tara, let's go. So yun, no, mga ka-Icon, no? So ito nga pala yung ating motor na si Icon, no? So almost 3 years na siya and ganito pa rin yung itsura niya, no? So ano nga ba yung mga idinagdag nating mga piyesa? Ano nga ba yung mga upgrade natin dito kay Icon? Bakit ba natin siya everyday na nagagamit, at lalo na sa mga rides, at hindi tayo nasisiraan or hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo, no? So dahil nasa 3 years na rin tong motor na ito, mga tol, no? So tingnan nyo naman yung itsura niya, all as new pa rin, no? So kung makikita ninyo dito sa video, walang edit ito, walang filter, natural na kuha lang. Ganyan pa rin po yung itsura ng ating motor kahit everyday po natin siyang ginagamit, no? So mga tol, no, marami kasing mga nagsasabi noon sa akin na bakit hindi na lang daw branded yung kinuha ko. Alam niyo naman na siguro yung branded, mga tol. Ang mga rider kasi rito, namula talaga sila na branded daw is Yamaha at Honda. Pag yun kasi yung brand na motor ninyo, which is matibay, maraming pyesa, yun, in demand lang yung mga pyesa na meron sa mga motor shop, na halos hindi kayo mahihirapan, no? Lalo na pag nasiraan kayo. And si Euro Icon 110cc daw natin ay gawan China, no? Kaya mahinang klase, no? So tingnan nyo naman mga tol, no? Everyday nagamit natin yung motor natin na Kiwi Icon 110cc, almost 3 years, pero ganyan pa rin ang itsura niya and hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo, no? So ano nga ba yung mga ikinabit ko rito kay Kiwi Icon 110cc? Unang-una mga tol, kinabitan natin siya ng MDL additional ilaw, no? Lalo na kapag bumabiyahe tayo sa gabi, no? So yun yung ikinabit natin sa kanya. So mga tol, naka-direct yan sa battery, no? So hindi siya naka-connect sa wirings, which is kapag binuhay natin yung makina ng motor natin ay doon lamang siya iilaw, no? So ito hindi. Meron na itong remote, yung MDL na ito, na ilaw na ito, na which is kahit patay yung motor natin, iilaw at iilaw pa rin siya at malakas yung ilaw niya, no? So nabili natin ito sa mismong kasa ng Kiwi, no? Diyan sa Mitsubishi, no? So ano pa yung kinabit natin? So nilagyan lang natin siya ng condom forma ito, and maraming nagtatanong sa akin kung legit daw ba na front shock to. Ang sagot ko po sa inyo ay hindi. Ito po ay cover lamang, no? Na ma-order ninyo sa Shopee. Search nyo lang yung front shock cover, lalabas na po agad yan, no? So sukat naman po yan dito sa front shock natin sa harap, and napakamura lang yan. And ang kagandahan kasi rito, almost 2 years na itong nakakabit dito, and ganyan pa rin yung itsura niya. Kahit nabasahin, hindi nawawala yung kulay niya, no? So yun. And yung ating mga bolts, pinalitan na rin natin ng gold, no? So makakabili rin kayo sa Shopee niyan. Mas makakamura kayo pag sa Shopee kayo bumili ng mga gold bolts, dahil maramihan na, pwede kayo maramihan na maka-order sa Shopee. Basta alam nyo lang yung sukat, no? So next natin ito lang. So ma-order din natin yan sa Shopee, guys. Sa Shopee lang din yan. So yun, kapag ka nagbablog kayo or gumagamit kayo ng mga camera, so pwede ninyong isalpak dito yung inyong camera niya para komportable kayo, lalo na kapag may mga rides kayo. And also yung Street King natin na side mirror, yan yung ating ipinalit kasi medyo sanay ako kapag mas mababa yung salamin, no? So masanay ako sa ganitong forma, pero depende pa rin sa inyo guys kung saan kayo mas sanay. And also ito, so nagpalit ako dito ng, ayan, o, ito pinalitan natin to guys. So pinalitan natin siya. So next natin guys, ito pinalitan ko lang to mga tol. So yun, naglagay ako ng cover dyan, nasa Shopee lang din yung cover nito, no? So cover, seat cover lang yan. And also yung helmet natin, H&J. So yun, meron tayong MDL once na nagra-rides tayo, lalo na pag malayo, kaya may sound trip tayo dyan. And Motovol, ayan, maganda rin tong Motovol mga tol, kasi almost 3 years na rin to nakasalpak dito sa motor ko, no? As all new, ganito pa rin tsura niya. Hindi talaga matagtag, lalo na yung cellphone natin, hindi talaga siya tumatalsik or nahuhulog. Napakatibay nitong Motovol na phone holder na ito, no? Next natin mga tol, ito, maraming nagtatanong sa akin ito kung ano nga ba yung sukat na bracket kay Kiwi Icon 110cc. So ito na po yan, SEC Honda Beat FI SEC. Ayan, no? Sukat po yan mga tol. Ito, makinig kayo mga tol, no? So paano nga ba natin mamimaintain na kahit ibiyahin natin yung motor natin ng malayo is hindi tayo masisiraan? Ano nga ba yung mga preparation na pwede natin gawin bago tayo sumabak sa rides? Unang-una mga tol, huwag niyong kalilimutan na magpa-change oil kayo mga tol. So mag-change oil kayo mga tol, change oil tsaka gear oil. Ayan, mag-gear oil din kayo at mag-change oil. Next natin mga tol, pag pumunta kayo sa kasa, huwag niyong kalilimutang ipa-check yung inyong carb, yung inyong carburetor, kung goods or kung mas maganda palinisan nyo na rin, no? Next natin mga tol, yung battery. Make sure na yung battery mga tol ay all goods pa rin, hindi pa siya palubat, no? So marami rin kayo mabibili sa Shopee niya na murang baterya lang, na nagre-range lang siya ng 400 to 500 lang. So sunod natin mga tol,
yung mga wirings, no, pagka nagpa-maintenance kayo ng motor, pa-check nyo rin, pabuksan nyo yung kaha kung may ingat-ngat na ba yung mga wirings ninyo dyan or wala pa, no. Siyempre kasama yan sa preparation para pag magra-rides ka is comfortable ka sa rides mo, no. So sunod natin mga tol is yung inyong panggilid, no. So check nyo rin yung panggilid ninyo mga tol kung ok pa ba yung belt, no, yung belt ng motor ninyo, kung hindi pa ba mapuputol, no. So yun, check nyo yung belt ninyo. And kung matibay ba yung pagkakakabit ng inyong mga bola, spring, etc. no? So yun yung mga preparation. And also yung gulong ninyo mga tol, palagyan nyo yan ng tire sealant, no? Para just in case na naplatang kayo ay hanginan nyo na lang, no? And syempre magdala kayo ng pambomba para kung sakaling maplatang kayo is mabobombahan nyo pa rin yung inyong gulong, no? So yun lang naman yung mga preparation na pwede nating gawin once na tayo ay magra-rides. At para ma-maintain natin yung ating motor na okay is huwag nyong palalagpasin ng 2.5 yung change oil ng motor ninyo, no? So mas maganda pa rin kung wala pang 2,000 at na-rides nyo na yan ng malayo, i-change oil nyo na para ma-maintain ninyo na okay yung inyong makina ng motor ninyo, no? So yun lang mga tol, no? So maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, and kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, and don't forget to comment down below para pagka may mga itatanong kayo is masasagot kayo. So maraming salamat, ingat mga tol, God bless to us.